What is up mga kadwa? So, gusto ko lang ikwento yung experience namin dun sa taxi driver na, ah, or sa taxi driver na, yung driver ng taxi na nasakyan namin kahapon habang umuwi. Kasi nag-uusap kami about politics. And then parang bigla rin siyang nakisawsaw, hindi man, nakisawsaw, nakisingit kasi ang pinag-uusapan namin is about sa mga tatakbong officials dito sa Baguio City. And very politically inclined din pala siya. So, sumingit na siya at nagkwentuhan kami. And sabi niya that solid, Duterte yung Duterte yung mga igorot dito sa Baguio. Kaming mga igorot dito sa Baguio. So, actually ako, Duterte talaga ako. I don't want to assume na lahat, pero I think naman, just based on what I'm observing, talagang nadismaya sila kay PBBM dito sa Norte, dito sa Baguio specifically. So, ayun na nga. So, yung usapan namin is about sa mga mayor na tatakbong mayor dito sa Baguio City. Tapos tinanong kasi ng wife ko kung sino ang malakas na kalaban ni current mayor Benji Magalong. So, sabi ko si Mark Go. Tapos nakisingit siya, sabi niya, mahina na rin daw si Mark Go. The reason why is because alam na nga ni Mark Go na solid Duterte ang taga Baguio, ay pumirma pa siya laban sa impeachment or pumirma pa siya sa impeachment kay VP Sara. Ayun. Sabi niya 150 150 million daw natanggap niya sa Kaya hindi siya nakatanggi, pumirma siya sa impeachment. Tapos ang naririnig ko at nababasa ko sa social media ay si Mark Go daw ay parang nagfo-form sila ng dynasty kasi pinapatakbo niya ngayon, pinatakbo niya yung asawa niya na mag-congressman. So kapag congresswoman. So pag congresswoman na yung asawa niya, tas mayor pa siya, di lahat na. Wala nang kontra sa kanila. Kumbaga lahat magagawa nila, di ba? Ayun. Yun, kaya sabi niya, mahina na din daw si Go dito sa Baguio City. So, pero ewan ko, parang nakikita ko sa mga comments, parang malakas pa rin siya. Pero, ayun, I would not vote for someone na nagpabor sa impeachment ni VP Sara. I would not vote for someone na nagpo-form ng dynasty dito sa Baguio City kasi di naman yan uso dito sa Baguio. Give chance to others. Tapos, kay Mayor Benji din daw, is daw din siya. Kurakot din daw siya. Although, parang yung lumalabas ngayon is, di ba, nilalabanan niya yung korupsyon. Based doon sa mga interviews niya, sa mga hearing, nilalabanan niya yung korupsyon. Kontra siya sa admin ngayon, sa ng akap na yan. Di ba? Yung tinitira niya. Pero, narinig ko doon sa taxi driver kahapon na kurakot din daw siya. Hindi ko alam yung issue, hindi ko alam kung bakit sinasabing kurakot siya, pero yun yung narinig ko sa kanya. I've never been active naman talaga kasi sa politika. Ngayon lang, past few days lang. So, hindi ko talaga nasubaybayan, to be honest with you. I'm just sharing what narinig ko sa taxi driver kahapon and yung nababasa ko sa social media. Tapos sabi pa niya, ang malakas daw ngayon ay si Benny Bumogaw. Hindi ko rin alam ang track record niya. Sinishare ko lang. Pero based dito sa listahan ng mga candidates ng natatakbo bilang mayor dito sa Baguio City, ito yung listahan ng October. Ewan ko kung may nag-back out. Si current Mayor Benji, si Mark Go, si Benny Bumogaw, Abdul Camo, si Rayan Cayetano, tsaka si Mark Andrew Directo. Ayan. Bali, 6 silang lahat natatakbo. Alright? Yun lang. I just wanted to share. Bahala kayong mag-imbestiga. I mean,
personally, na-meet ko na si Mayor Benji Magalong. Mabait siya. Siyempre, pag nakita mo siya in person, ang tawag doon, hindi siya yung parang suplado, hindi siya yung parang, alam mo yung may intimidate ka na lapitan. Yung aura niya is iba. Na-meet ko siya dati nung nag-OGT kami dito sa may Camp Dangwa. Yun yung pinaka-first ko siyang nakita. And na-meet. It's Camp Dangwa sa La Trinidad. And then, na-meet ko siya, may isang event na nag-set up kami ng grazing table. Dito sa may Newtown Plaza. Tapos, na-meet ko siya nung birthday ng dating chief of staff niya. Doon sa San Carlos Heights. Ayan. So, 3 beses ko siyang na-meet and yeah, personally, of course, hindi ko naman alam talaga yung mga issues or pinagagawa niya sa politika. But, yun nga, yung ma-encounter mo siya in person, gano'n. Mabait siya, iba yung aura niya. Ramdaman mo naman yun kung yung tao payabang o kaya ay mahirap lapitan. Yan, di ba? Ayan. So, I think, based lang dun sa nabasa ko din, isang or dalawang issues or dalawang bagay na ayaw ng mga residente ng Baguio. Or, sorry, 3. Is yung paglalagay ng, hindi ko na alam anong status nun, yung paglalagay ng parang toll dyan sa Session Road. Pangalawa is yung sa mga business permit. Mga permit. Which sa akin, to be honest with you, few years ago, kasi ako nag-work ako sa mga banyaga. And may ma-experience ako sa kanila na about dun sa mga permit. And parang stricto talaga sila. And sa isip ko, parang kung ganun yung gawin sa Pilipinas na maging stricto, syempre may limit din. Depende kung gaano kalaki yung business mo, di ba? May limit din kung magkano ang tax mo. However, kung ginawa natin yan sa Pilipinas at na-implement talaga, then mas malaki yung ating budget, mas malaki ang maibubulsa ng mga politiko. Joke lang. Budget natin, di ba? Para sa sangkatauhan. Sa Filipino people. Di ba? So, para sa akin, okay lang ako doon. Yung pangatlo is yung sa public market. Hindi ko na rin alam yung status nito doon sa public market kung itutuloy yung development na gagawin ng SM. Ayun. Pero, pabor din naman ako sa ginawa niya na yung sa road widening, pasintabi na lang doon sa mga naapektuhan kung meron man, yung mga naargabyado dyan sa road widening. Pero ako, pabor ako doon. And, sa mga iba pa niyang nagawa. Yun lang. I don't have anything. Wala akong mai-share kay Markbo kasi di ko siya na-meet in person. I can only share yung mga naririnig ko, kagaya nung na-share ko kanina. And wala akong narinig naman kay Benny Bumugaw, tsaka yung iba pang candidate. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Please, piliin nyo ng mabuti ang inyong iboboto. Check their track record. Huwag kayong matulad sa iba na bahala na ang mentality. Huwag kayong matulad sa iba na pinipili ang short-term ayuda ayuda versus long-term political policies, political reform, whatever you call it. Basta yung long-term na nakabutihan. Ayun. Kasi kung yun yung iniisip natin, ang tawag doon, nagiging selfish lang tayo. We're not thinking about anak natin, we're not thinking about susunod na generation. Kung ganun tayo mag-isip. So, ayun, habang may buhay, may pag-asa.
Don't think na kapag namatay ka na is mag-end na doon. Please think of the future. Peace, mga